Hello mga ka-afam! Hi! It's me, Mami Jolie! Gusto mo bang matutong magluto ng daing na bangus? Pero hindi ka marunong? Halika, sundan mo ko. Ituturo ko sa iyo kung paano. Syempre, ang una mong gagawin, kukuha ka ng matalas na kutsilyo. Kailangan ingatan mo paggamit nito dahil baka ikay masugatan. Tapos hatiin mo lang sa gitna kagaya ng ginawa ko sa video. Pag nahiwa mo na lahat sa gitna, alisin mo na yung mga bituka niya at saka mga hasang. Kailangang linisin maigi ang bangus upang hindi ito mag-amoy langsa at hindi amoy putik o kung ano pang amoy. Kasi 'di ba kapag hindi tayo maghuhugas, 'di ba nga mangangamoy iyan? At saka kapag malalaki yung bangus, kailangan hatiin mo yan sa gitna kagaya ng ginawa ko. Para dumami din, 'di ba? Para tipid din siya. At para kapag kakain kayo, hindi hamo-hamo yung kakuha, di ba? At kapag nahati mo na lahat sa gitna, lalagyan mo yan ngayon ng asin. Huwag masyadong marami kasi baka umalat. Lalagyan pa natin yan ng toyo, di ba? Ngayon, kailangan malagyan mo lahat ng asin yan para may lasa yung ating bangus. Pre, ilagay mo yung mga pampalasa kagaya ng bawang, paminta, kalamansi, toyo at saka suka. Paghalu-haluin mo lang yan sa isang bowl. Kailangan matunaw yung mga pampalasa niyan. Kasi kung lalagyan mo yan ng granules at saka kailangan i-mix mo ng maigi yan. At kapag nahalo mo na lahat ng mga pampalasa, i-dip mo ngayon yung mga bangus pa isa-isa. Tsaka mo naman i-transfer sa isang container. Kailangan pa isa-isa talaga yung pag-dip natin dyan sa marinade upang manuot yung lasa nito dyan sa ating bangus. Kapag susundin nyo yung ginawa ko, tiyak na masasabi nyo na totoo talaga yung sinabi ko. Kung napapansin nyo, hindi ko kinaliskisan yung bangus. Alam nyo ba kung bakit? Para hindi magtalsikan kapag ako'y nagpiprito na niyan. At kapag na-dip mo na lahat ng bangus sa marinade, tapos meron pang natira, pwede mo nang ibuhos ngayon yan sa Tupperware na pinaglalagyan mo. Itatabi mo ngayon yan sa refrigerator ng overnight. Huwag sa freezer ha. Mas manunuot kasi ang lasa niya kapag overnight mo siyang itatabi o imamarinate. At kapag magpiprito ka naman yan, hindi mo naman kailangan i-deep fry yan. Kahit yung ganyan lang karami yung mantika, kapag nalulubog lang siya ng kaunti sa mantika, okay na. At saka dapat mainit na mainit yung mantika para naman yung kalalabasan ng daing mo ay medyo crunchy. At saka talagang totoo na hindi magtatalisikan yan kapag nagpiprito ka niyang daing na yan dahil hindi ko inalis yung kaliskis niyan. Masarap din naman kung may kaliskis. Masarap din yan may partner na pipino at saka kamatis. Hindi mo na kailangan ng sausawan dyan dahil nanunuot na talaga yung lasa ng marinade dyan. Sana may natutunan kayo sa akin. Salamat!